nung nakaraang linggo, naghanda na po ako ng isi-share para ngayong linggo. And you know what? Encourage po akong dalhin din itong Psalm 103, but I focus on verses 1 to 5, yung binasa kanina. Dahil po dito sa verse natin, sa unahan, sabi po dito, Psalm 103 verse 1, pwede sabay-sabay natin basahin ito para internalize and later on maintindihan natin ano ang ibig sabihin dito. Bagamat nasa English, pero basahin natin sabay-sabay. Ready, go! Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Yan po yung verse ito. At nung makita ko po siya, actually matagal ko na po itong gusto ipaliwanag. Kasi pag tinignan po natin dito, sabi dito, bless the Lord, O my soul. Parang ang sinasabi ko, in literal translation, pagpalain mo, kaluluwa ko ang Diyos. Kasi bless the Lord, O my soul. At ang lahat na nandito sa akin, bless Him, or bless His holy name. The question is, who's blessing mo? Sino ba talaga ang nagbigay ng pagpapala? Tayo ang Diyos. So, intindihin natin ito nung sabihin na bless the Lord, hindi ibig sabihin na binibless natin si Lord, na pagpalain si Lord. Because it is the Lord na nag-bless sa atin. Tama? So the word bless here, sa translation na to, actually sa ibang translation sa English, na nakalagay po doon is, praise the Lord. Praise the Lord, my soul. So ibig kong sabihin, sa Tagalog, maliwanag naman, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. So, huwag po tayong mag-slave dito, hindi ibig sabihin na tayo ang nagbibigay ng blessing kay Lord. When we say, bless the Lord, ang ibig na naman sabihin niya, pinipraise natin, pinupuri natin si Lord. Amen? Maliwanag. And so this morning, gusto kong talakayin po din natin itong Psalm 103 verses 1 to 5. Pero, ang kanyang konteksto o ang kanyang pinaka-main topic is thanksgiving. Pagpapasalamat sa Diyos. That's the message for all of us today mula sa salita ng Diyos. So, dito sa mga talatang binasa at pagkakali natin, meron dalawang main exhortation si King David na sumulat sa psalm na to. Dalawa ang kanyang parang encouragement sa mga anak ng Diyos. Two exhortations. Number one, sabi niya, praise the Lord. Purihin ang Diyos. Sabi niya sa verse 2, si Yahweh ay papurihan. So the first exhortation is to praise the Lord. Unang dapat gawin ng mga anak ni Lord ay papurihan si Lord. Amen? But when we say papurihan si Lord, the next na sinabi dito sa verse 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. So, kasunod agad sa pagpuri sa Panginoon ay ang pag-alala sa mga ginawa ni Lord sa atin. Sa ibang translation sa English, sabi doon, and forget not all His benefits. Huwag daw natin kalimutan ang lahat ng mga mabubuting gawa ni Lord. So two things, exhort God, praise the Lord, and forget not God's goodness. Huwag natin kalimutan ang kabutihan ni Lord. That's very clear in verse 2. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. So in other words, pagpapasalamat sa Diyos. In Psalm 100, ito ginagamit ito palagi ng araw kapag nag-call to worship. Kapag nag-call to worship, itong Psalm 100 usually is binabasa. Basahin po natin yan lahat, pero po ay lahat na sasabi, praise the Lord, worship the Lord, sing to the Lord all the world.
At ang may sinabi siya dito, sabi doon sa verse 4, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit at pupuri sa loob ng dakong banal. So, pagpapasalamat sa Diyos. Yan po ang ating pinaka-tema sa umaga nito. And the challenge for each one of us this morning is, let us be thankful to the Lord. Maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Tanong, the question now is, ano ang mga dapat natin ipagpasalamat sa Diyos? Marami. Napakarami. Pero dito sa verse na ating binasa, gusto ko lang magbigay ng 5 dahilan upang dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Dito lang po tayo sa ating text at titingnan natin ano ang mga dahilan na binigay ni King David upang magbigay tayo ng pagpasalamat sa Diyos. So the challenge is, let us be thankful to the Lord. Maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. May 5 dahilan, and let's go to number 1. We are to be thankful for the forgiveness of our sins. Magpasalamat tayo sa Diyos sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Verse 3. First part. Sabi dito sa verse 3, ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad. Wow! Ang lahat kong kasalanan, ang Diyos ang nagpapatawad. He forgives all my sins. Wow! What a statement! Pag inintindi po natin ito, sabi dito, awit, Psalm 103 verse 3, ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad. Naintindihan ba natin ito? Lahat ng ating kasalanan, pinatawad ni Lord. Wow! The forgiveness of our sins is the greatest blessings we have. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ang isa sa pagbihirang pagpapala at biyaya na bigay ni Lord. Pag tinignan po natin, sabi ko dyan, lahat, no qualification, no distinctions, complete forgiveness. Naintindihan po natin ang statement, ang salita ni Lord. Lahat ng ating mga kasalanan ay kanyang pinatawad. So ano ang magagawa natin? Magpasalamat sa Diyos. Meron isang verse, ito din ang sinabi ni David, nung siya ay magkasala sa Panginoon, he committed adultery kay Bathsheba, tapos na-restore siya. Sabi niya sa Psalm 32 verse 1, mapalad ang taong pinatawad ang kasalanan. Blessed is the person whose sins are forgiven at pinatawad din sa kanyang pagsalansan. Ibig sabihin pagsalansan, para tayo nag-rebelde, para tayo hindi sumunod sa Diyos. In other words, sinuhay natin si Lord. And I tell you, whether you admit it or not, aminin mo man sa hindi, aminin mo man sa hindi, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, una, magkakasala at magkakasala tayo. Pangalawa, habang buhay tayo dito sa mundo, may mga pagkakataon na susuwayin at susuwayin natin si Lord. Kasi meron tayo human nature. Meron pa tayo magiging tao. Pero, take note, sabi sa ating binasa kanina, ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Another verse, 1 John 1:9, di ba memorize ito? Sa English ko nakasulat.
if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kapag inumpisa natin ang ating mga kasalanan sa Kanya, siya ay tapat at matuwid na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng karumihan. So, unang dahilan kung bakit tayo ay dapat magpasalamat sa Diyos dahil sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. The forgiveness of our sins, complete forgiveness of our sins through Christ. Alam niyo po, gusto ko lang po itong i-illustrate, just to drive home the point. Alam niyo, dito sa mundo, baliktad po talaga ang kalakaran ng mundo at ang kalakaran ng Diyos pagdating sa kasalanan. Dito sa mundo, kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ang sasabihin sa iyo, huwag mong aminin. Kapag ikaw ay, halimbawa, ikaw ay nakagawa ng krimen, kinasuhan ka, dinala ka sa husgado, ang unang hearing, ang unang pagtawag ng kaso, ang tawag po niyan, arraignment. Hindi po yan arrangement ha, hindi arrangement. Arraignment. Ibig sabihin, babasahan ng sakdal ng akusado. Babasahan lang ng sakdal. Yun lang. Tatawagin ka, papatayuin ka doon, at babasahan ka ng sakdal. Ikaw, sa ganitong araw, pizza, oras, ikaw ay gumawa ng labag sa batas. Sa ganitong kaso. Naintindihan mo ba ang iyong kaso? Sasagutan ng akusado, opo, naintindihan mo po. Next question. May kasalanan ka ba o wala? Are you guilty or not? Ang ituturo kadalasan, huwag mong aminin. Huwag mong aminin, huwag mong sabihin na oo. Usually, ang sasabihin, wala po ako kasalanan. Bakit? Kasi pag sinabing, oo, may kasalanan ako, hindi na itutuloy ang trial, wala nang bista. Right there and then, ang huwes, ikaw ay sisintensyahan. Dahil inamin mo yung pagkakasala, sintensyahan ka. You are convicted and you are condemned at bibigyan ka ng parusa. Yan po sa mundo. Kaya kadalasan kahit nakagawa ng kasalanan, wala akong kasalanan. Kasi kapag inamin sa kalakaran ng mundo, kapag inamin ang pagkakasala, huhusgahan ka. Huhusgahan ka. Pero sa Panginoon, kapag inamin po natin ang ating kasalanan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins. Ano pa ibig sabihin ito?